Minsan, ang iniwan mo, siya pa ang babalik para iligtas ka. Isang batang lalaki ang nagligtas ng Zoro, pero iniwan din niya ito. Pagkalipas ng maraming taon, may babalik at hindi siya handa sa mangyayari. Sa isang iblib na baryo, may isang batang lalaki na nagngangalang Mateo. Maaga siyang naulila, kaya natuto siyang mabuhay ng mag-isa sa mundo na walang kasiguraduhan. Kahit kulang sa pagkain, hindi siya nagdamot. Kung may natitira siyang tinapay, ibinibigay niya pa sa mas nangangailangan. Parang doon niya hinahanap ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Isang araw, sa gitna ng ulan, may nakita siyang isang maliit na Zoro. Durog ang paa, halos hindi makagalaw, at tila naghihintay na lang ng wakas. Hindi siya nagdalawang isip, kahit alam niyang delikado, kahit wala siyang sapat na pagkain, pinili niyang iligtas ang Zoro. Araw-araw niya itong inalagaan, pinanasa ng sugat, pinakain kahit hati sila sa kakarampot na pagkain, at binigyan ng init na matagal nang wala sa kanyang sariling buhay. Unti-unting bumalik ang lakas ng Zoro. Hindi na takot ang mga mata nito, kundi puno na ng tiwala. Tinawag niya itong Luna, at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi na siya nag-iisa. Pero hindi natuwa ang mga tao. Para sa kanila, ang Zoro ay isang mandarigit, isang panganib na hindi dapat pinalalapit. Darating ang araw, kakagatin ka rin yan, babala ng isang matanda. At ang mga salitang iyon ay unti-unting bumaon sa isip ni Mateo. Sa gabi, habang taimik ang lahat, nagsimula siyang magtanong, tama ba ang ginagawa niya o nilalagay niya lang sa panganib ang sarili niya? Hanggang isang araw, dinala niya si Luna sa kagubatan at kahit mabigat sa loob, iniwan niya ito roon. Hindi siya lumingon, pero ang Zoro hindi gumalaw. Para bang naghihintay pa rin. Lumipas ang mga taon. Naging tahimik ang buhay ni Mateo, pero hindi na ito katulad ng dati. May kulang at hindi niya alam kung ano. Isang gabi, napadpad siya sa kagubatan. Hindi niya namalayang lumalim na ang kanyang nilakad at hindi na niya alam ang daan pa uwi. Habang papadilim ang paligid, may narinig siyang mga yabag. Hindi isa, kundi marami. Napalalagiran siya, mga gutom na lubo, mga matang kumikislap sa dilim, handang umatake anumang oras. Wala siyang laban, wala siyang matatakbuhan, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ito na ang katakusan. Pero biglang may tumalon sa harap niya, isang Zoro. Hindi ito umatras, hinarap nito ang mga lubo. Nag-iisa. Tahimik ang sandali bago umatras ang mga lubo. Parang may kinilala sila. Parang may respeto. Doon napansin ni Mateo ang pilat sa paa. Parehong sugat. Parehong Zoro. Si Luna. Ang Zoro na iniwan niya ang siyang nagligtas sa kanya. Hindi ito lumapit. Hindi humingi ng kapalit. Dahan-dahan lang itong tumalikod at nawala sa dilim. Luna! Mahina niyang tawag, pero walang sumagot. Parang ang kagubatan mismo ang tumangging ibalik ang pagkakataon na minsan na niyang binitawan. Pagbalik niya sa baryo, hindi siya nagsalita. Hindi niya ikinuwento ang nangyari dahil alam niyang walang makakaintindi. Lalo na't siya mismo hindi maintindihan kung bakit siya iniwan matapos siya ang unang nang iwan. Simula noon, hindi na siya nakatulog ng maayos. Sa bawat pikit ng mata niya, nakikita niya si Luna. Hindi galit, kundi tahimik at mas masakit iyon. Araw-araw, bumabalik siya sa kagubatan. Hindi na dahil naliligaw, kundi dahil umaasang may babalik pa. Binalikan niya ang lugar kung saan niya iniwan si Luna noon. Tahimik pa rin, pero ramdam niya hindi na iyon ang parehong kagubatan.
Isang matanda ang lumapit sa kanya at nagsabing may mga bagay na kapag iniwan mo, hindi na bumabalik. Pero may ilan na bumabalik hindi para sa'yo, kundi para sa kung sino ka roon. Doon niya naintindihan na hindi niya hinahanap si Luna dahil gusto niyang itong makita, kundi dahil gusto niyang patawarin ng sarili niya. Simula noon, nagbago si Mateo. Mas naging mabait siya. Mas naging mapagbigay. Tinulungan niya ang mga bata, ang mga matatanda, kahit ang mga hayop sa paligid. Tuwing gabi, nag-iiwan siya ng pagkain sa gilid ng kagubatan. Hindi niya alam kung sino ang kukuha, pero umaasang alam niya. At sa bawat gabi, may mga matang nakatingin sa kanya sa dilim, tahimik, mapagmasdin, at hindi lumalapit. Lumipas ang mas maraming taon. Hindi na siya yung batang takot, pero dala pa rin niya ang isang sugat na hindi sa katawan, kundi sa puso. Isang gabi, dumating ang isang matinding bagyo. Malakas ang ulan at rumarasa ang tubig mula sa kagubatan. Nagkagulo ang baryo. May mga batang naiwan. May mga bahay na tinatangay ng tubig. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Mateo. Isa-isa niyang iniligtas ang mga taong hindi niya kilala. Parang sinusubukan niyang iligtas ang isang bagay na matagal nang tanyang nawala. Pero sa gitna ng lahat, nadulas siya at tinangay ng malakas na agos. Habang unti-unti niyang hinihila ng tubig, napapikit siya at isang pangalan lang ang lumabas sa isip niya. Luna! At sa huling sandali, may tumalon sa kanya. Isang soro ang kumapit sa kanya at hinila siya palabas ng tubig. Pinilit siyang iligtas kahit ang kapalit ay sarili niyang lakas. Nang gumising siya, nakahiga na siya sa lupa. At sa tabi niya, isang soro. Sugatan, pagod, pero buhay. Parehong pilat, parehong tingin. Si Luna. Bakit? Bulong niyang habang umiiyak. Iniwan kita, pero bumalik ka pa rin. Hindi ito sumagot, pero sa mga mata niya, walang galit, walang hinanakit. Kabutihan lang na hindi kailanman nawala. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito tumayo, hindi na ito umalis. Sa pagkakataong ito, hindi si Mateo ang iniwan, siya ang naiwan. Dahil ang soro na minsan niyang tinalikuran ay bumalik hindi para mabuhay, kundi para tapusin ang kabutihan na sinimulan niya noon. May mga kabutihan na kahit iniwan mo, hindi ka iiwan. Pero tandaan mo, hindi lahat ng bumabalik ay mananatili pa.